Hay po kagat ng dilim. Nais ko po sanang magbahagi ng isang kwento na totoong nangyari sa buhay ko. Bagamat maiksi pero makabuluhan naman po. Isa po akong sundalo na bihasa sa labanan at kung saan-saan nakanadistino at madalas masabak sa engkwentro. Kumbaga, walang kinatatakutan, sanay sa bundok kung saan hindi tatagal ang isang tao na walang kasabayan sa gubat. Isang araw may bumisitang opisyal sa detachment namin at namili ito sa amin ng 2 o 12 katao para sa isang misyon sa isang malayo at liblib na barangay upang magbigay ng katahimikan sa lugar at kapayapaan. Ang alam namin ay mga rebelde ang nagbibigay ng kaguluhan sa lugar. Ayun na nga, dumating kami sa lugar at may mga taong nakatingin sa amin ng may ngiti at parang may pag-asa. At nang huminto ang truck namin sa isang barangay hall, ay nilapitan kami ng Kapitan Del Barrio at malugod kaming sinalubong nito. At nagsabi siya na isa siyang nag-request sa taas upang magkaroon ng detachment ng army sa lugar niya. Sabi ko sa sarili ko, bihira ang isang kapitan na mag-request ng army sa isang barangay dahil ang iba ay takot sa batas militar. Pero ang mga tao dito ay masaya kaming tinanggap. Dumating ang araw at gabi ng aming pagpapatrolya sa lugar. Maaga pa ang gabi pero masado ng tahimik ang mga bahay at wala na ring tao sa labas. Dahil dito, nag-isip ako kung bakit nag-request si Kapitan gayong tahimik ang lugar nila at walang bakas ng kaguluhan. Isang umaga, off-duty kami ng mga kasama ko at iba naman ang duty. Nagkaayaan maligo at maglaba ng uniform sa isang ilog at 6 kami noon ng mga kasama ko. May mga naglalabang tao sa ilog at may mga dalaga din akong nakita at sadyang kagaganda nila. At kami ng mga kasama ko ay nakipagkilala. At nagsabi kami na pwede silang dalawin sa bahay at okay naman at nagsipagpayag sila. At dumating ulit ang aming pagro-roving sa buong lugar at sa katahimikan ng gabi, may nakita kaming 2 babae sa kalsada. Nagmagandang gabi kami sa kanila at ito'y humarap sa amin pero parang may mali sa kanila. Naglalaway ito at naglilisik ang mga mata at umaangil na parang isang mabangis na hayop. Binalaan namin sila na huwag lalapit pero hindi sila nakinig kaya nagawa pa nilang atakihin ang isa kong kasama kaya napilitan akong barilin sila sa hita. Pero laking gulat ko, hindi nila ito ininda at lalo lang naging agresibo. At dahil doon, sabay-sabay naming pinaputok ang baril namin kaya napilitan itong tumalon kung saan tumalon ito sa gitna ng kagubatan. Simula noon, pag nandoon kami sa barracks namin tuwing gabi, ay parang may mga tao sa paligid namin na umaaligid at gabi-gabi kaming alerto at handa. At pakiramdam namin, hindi tao ang aming nakabangga. Isang gabi, may tawag kami galing sa kapulisan at humingi ng backup sa isang kabundukan at may namataan daw sila na doon nagtakbuhan ang mga taong sumalakay sa isang purok kaya ginalugad namin ang lugar na yon. At iba ang pakiramdam ko, iba ang kaba dahil siguro sa nangyari nung isang gabi. Iniisip namin na baka ganun din ang taong makaengkwentro namin na hindi tinatabla ng bala. Pero dala ng katungkulan, wala kaming magagawa kaya sumulong kami alang-alang sa ikakatahimik ng lugar. At hindi naglaon, may nakaharang na 3 babae sa aming dadaanan at may mga mababangis na mukha at matatalas na ngipin. At nagtanong ako sa sarili ko, ito na ba talaga ang aswang? Grabe ang takot ko at kumakaykay ang aking katawan sa takot. At kahit takot, nagbigay ako ng babala na huwag silang gagawa ng pag-atake sa amin at sila ay aming puputukan. Pero sa halip na makinig ay nagsitawa lang sila at tuloy ang paglakad patungo sa amin. At nang malapit na ito ay aming pinutukan at para itong isang uri ng maliksing hayop na hindi matamaan. Dahil dito, nagsiatras kami kasama yung mga pulis. At sa isang gym ng basketball, kami nag-meeting kung paano gagawin pag-atake sa lugar na iyon at isang malalim na tanong, ano nga ba ang nilalang na mga iyon? Isang umaga, may nagdatingang mga musang o scout ranger at nasa 20 bilang nila at may mga kasamang 10 canine at may mga mababangis na aso. Sabi nila, lahi daw noon ay Dogo Argentino at kahit daw mga mababangis na hayop sa gubat, kaya nitong lapain. At nagplano kami para sa isang pag-atake. At dumating na ang araw ng aming plano at mabilis kaming makarating sa lugar. Dito ko nasabing ito ang delikado kong laban na hindi sigurado ang panalo. At sabi ko, makaligtas lang ako dito ay aalis na ako sa pagkasundalo.
At nang magsimula na kaming sumapit sa lugar na iyon, nabigla kami na nakahanda sila sa aming pagdating. At doon ay mabilis nagsimula ang labanan. Puro putok ng baril ang maririnig mula sa amin. Sila namang mga kalaban ang sandata nila ay matatalas na kuko at ngipin. Pero nagpakawala ng 10 aso ang aming panig na mukhang sanay sa labanan. Ang mga aso ay doon ko nakita kung paano maglaban ang aso at ang aswang. Pareho silang mababangis. Pero sa tulong namin ay naging liyamado ang aso dahil binabaril namin ang mga aswang. At doon ay tumindi ang labanan at nagsitakas din ang aming kalaban pero wala kaming ni isang napatay sa kanila. Pero madami kaming kasamahang sugatan. Buti na lang may mga aso kaming sobrang bangis sa labanan at nagdagdag puwersa din kami. At nang kami umalis sa lugar ay may dala na kaming tangke at nagdagdag ulit kami ng aso at mga tao. Pero wala na kaming naabutan sa lugar. At doon ay natahimik ang lugar at naging mapayapa na. At dito na rin ako nakapagpamilya. At ako po ay isa ng retiradong sundalo at nagnenegosyo na lang ng isang panaderya. Minsan ay namamasada ng jeep. Pero habang ako ay nabubuhay, hindi ko makakalimutan ang matinding laban na yon sa pagitan namin at ng mga aswang.